magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong kinaroroonan. Saan man kayong sulok ng Pilipinas, saan man kayong bansa naroroon, tayo po ay muling narito sa programang Walang Kabuhay-Buhay. Yeah. Pati po tayo. Mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na BDS, ang tunay na kapayapaan ng ating bansa ay nasa bawat isa sa atin. Kung tayo lamang po ay magiging practical sa buhay, alam po natin ang gagawin natin upang hindi gumulo ang ating bansa. Tulad ng sinabi ko na ang kapayapaan ay nasa bawat isa sa atin. Kung tayo lamang po ay mananahimik at matututo, pwede naman tayong mag-idolo ng tao sa pamamagitan ng tahimik na pamamahaan, hindi nakukuha sa pag-iingay. Sapagkat tulad ng nasa dahig, may batas po doon na pinaiiral at wala na kinalaman ang Pilipinas dyan. Kung ano man ang mangyari sa kanila dyan, hindi po masasagot na mahal na po yun. At sa inyo po may kagagawa, sa inyo po may kagagawa yan. Lahat ng mga nasa iba yung dagat ay hindi na po sakot ng ating panglo. May kanya-kanyang pambatas yan, may kanya-kanyang militar. Kung kayo napahamak niya, mahirap po. Bilang isang mamamayan at kababayan ko kayo, dito sa ating bansa, oo, nakakaasaran, pero hanggang doon siguro na sa social media. Pero sa physical, mali yun, diba? Kung talaga na gusto natin ang kapayapaan at katahimikan, manahimik na lang po tayo. Itay na lang po natin yun. Kung sino po ang gusto mo iboto sa 2025, May 25. At antayin natin kung sino naman ang gusto nyo sa Presidente 2028. Natuto na lang po tayo na ika nga ay manahimik at pumirmi sa kanya-kanyang bahay o gumamit ng cellphone kesa naman labas kayo ng labas ng bahay. Hindi natin malaman kung mapapahamak ang bawat isa sa ating paglabas ng tahanan. Magtrabaho at isipin ang pamilya. Yun po siguro mas maganda. Hindi po ba? Kaya ang kapayapaan ay nasa sarili natin, pangalat natin. Kung hindi tayo sasama sa mga kaguluhan, walang magagawa. May ka nga kapahamakan sa ating bansa, sa ating sarili. Tayo po ay manalangin ang balik sa Diyos. At isipin ang pamumuhay ng bawat isa. Sa amin po, wala naman po yan dahil hindi naman kami pwede mag-rally sapagkat kung kami mag-rally, ang Pangulo po naman natin nakaupo, ano po ipag-rally lang para makipag-baligsahan sa inyo na hindi alam po ano natin naglalaban. Doon natin ipaglaban sa 2028, dito natin ipaglaban sa 2025, ang ating kagustuhan. Doon natin daanin sa matahimik at mapayapa kaparaan. Huwag lang tayo makinig sa iba't ibang uri at solusyon ng ating kapwa na ikapapahamak ng ating kaluluwa, ipapahamak ng ating sarili. Sana po makatulong sa inyo ito. At maraming salamat po sa inyo. Goodbye.